Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa sa mga pinakamainit at pinaka-kontrobersyal na crypto project sa ngayon. At yan po ay walang iba kundi si Pi Network. Kung isa ka po sa mga milyong-milyong Pinoy na nagmimina ng Pi gamit lang ang cellphone, makinig kang mabuti. Dahil baka hindi mo alam, ang kinikita mong Pi ay nakataya sa isang napakadelikadong sitwasyon. Ayon po sa isang kilalang crypto analyst, si Pi Network ay posibleng bumagsak gaya ni Terra Luna na nagresulta sa pagkawala ng bilyon-bilyong dolyar or billion dollars ng mga investors. Kaya sa video na ito ay aalamin natin kung bakit napakadelikado ng sitwasyon ni Pi, ano ang ibig sabihin ng 89% control ng Pi Core team at kung anong pwedeng mangyari kung hindi ito naresolba agad. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang ibig sabihin ng 89% control ng Pi Core team dito kay Pi Network. Ayon po sa analyst na si Zimansky, isang alarming na detalye ang nalantad. 89% ng kabuuang Pi tokens ay hawak pa rin ng Pi Core team. Sa madaling salita, kung may 100 billion na total supply ang Pi, nasa 89 billion pa ang nasa kamay ng iisang grupo. At yan po ang team sa likod ng project. Ibig sabihin, sa ngayon ay nasa 7.1 billion lang ang umiikot sa market at ginagamit ng mga ordinaryong users gaya natin. Pero ang napakalaking majority nasa iisang wallet lang. Dito sa mundo ng crypto, centralization ang tawag dito at delikado po ito. Ngayon is bakit delikado? Kasi kung biglang magdesisyon ang Pi Core team na ibenta ang malaking bahagi ng hawak nilang Pi, babagsak bigla ang presyo. Ganito rin ang nangyari noon kay Terra Luna, kung saan isang malaking token dump ang naging dahilan ng pag-collapse sa kanyang presyo. Ngayon ay ano naman po ang mga red flags ng Pi Network bukod sa centralization? Ayan, hindi lang sa centralization may problema si Pi. Marami pa siyang red flags na binanggit din ni Zimansky. Una, ang lahat ng Pi ay pre-minted. Ibig sabihin ay hindi ito tulad ni Bitcoin na unti-unting namimina sa pagdaan ng panahon. Lahat ng Pi ay ginawa na kaagad at hawak ng team. Ibig sabihin nito, wala talagang mining na nagaganap, kundi parang simulation lang. Pangalawa, wala pang audit si Pi. Hindi pa ito nasusuri ng mga independent third-party experts para malaman kung legit ba talaga ang kanilang system. Dito sa mundo ng crypto, napakahalaga po ng audit para patunayan na walang butas ang isang project. Pangatlo, hindi pa ito listed sa mga major exchanges gaya ni Binance or Coinbase. Bakit kaya? Kasi nga ayon sa mga analyst, hindi pa handa si Pi pagdating sa transparency at saka decentralization. Sunod na tanong ay pwede pa bang makabangon si Pi Network mula sa mga isyong ito? Ayon po kay Zimansky, hindi pa naman huli ang lahat. Pwede pa raw makabawi si Pi kung gagawa ito ng mga hakbang na magpapakita ng transparency at tunay na decentralization. Meron po siyang tatlong ibinahagi rito na posibleng gawin ng team. Una ay ang maglabas po ng transparent na roadmap. Ito ay plano ng project na bukas sa publiko para alam ng lahat kung saan patungo ang Pi Network. Pangalawa ay magpa-audit po sa independent third party para makita kung totoo at saka secure ba ang kanilang system. At pangatlo ay bawasan po ang control ng Pi Core team sa tokens para ipakita na wala silang balak i-manipulate ang presyo ng Pi. Pero kung hindi ito gagawin ng team, mananatili si Pi bilang isa sa pinakadelikadong project dito sa mundo ng crypto ngayon, ayon mismo kay Ginoong Zimansky. Ngayon ay ano po ang maaring mangyari kung biglang i-dump ng team ang kanilang hawak na Pi? Kapag ganito kalaki ang hawak ng isang grupo sa isang token, parang ticking time bomb ito. Kahit isang maliit na internal na problema gaya ng pag-aaway ng mga founders o hack, pwedeng mag-trigger ng malakihang bentahan. At kapag nangyari yan, babagsak si Pi overnight or sa loob ng isang gabi.
Ang pinakamasakit dito, ang tatamaan ay tayong mga ordinaryong holders na nagtiwala sa project. Mula po sa taong-taong pagmimina gamit lang ang cellphone, baka magising na lang tayo isang araw na wala ng halaga ang Picoin natin. Ngayon ay paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay Pi Network? Dito sa Pilipinas ay napakaraming tao ang aktibo sa Pi Network. Isa po ito sa mga pinaka-popular na crypto apps dito dahil hindi kailangan ng puhunan para makapagsimula. Para sa mga ka-crypto nating umaasa na balang araw ay kikita kay Pi, malaking problema ito. Kung hindi magiging transparent si Pi at patuloy na hawak ng ilang tao ang karamihan ng token, nasa panganib ang pag-asa ng milyong-milyong Pinoy na makikinabang sana sa project na ito. Kaya habang wala pang malinaw na roadmap, habang wala pang audit, maiging mag-ingat muna tayo at wag po tayong basta-basta maglagay ng sobrang tiwala. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa personal ko pong pananaw ay maganda po ang concept ni Pi Network. Ang ideya na kahit sino ay pwedeng kumita ng crypto gamit lang ang cellphone ay revolutionary. Pero ang problema ay hindi po sapat ang ideya kung walang transparency. Hindi tayo dapat umaasa sa pangako lang ng mass adoption kung ang control ng token ay hawak ng iilan lamang. Dapat ay may malinaw po na plano, bukas po sa publiko at may tunay na decentralization. Kaya para sa akin, kung hindi agad a-actions ang Picore team para ayusin ang mga issue na ito, baka tama nga si Szymanski, si Ginoong Szymanski, na Pi might become the next Luna. Pero kung seryoso po sila sa pangako nilang gawing accessible ang crypto sa lahat, oras na para patunayan nilang sila ay tunay para sa community. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.